So, dati yung Vivo Y03, yung isa sa mga pinaka-best na smartphone na narinig ko sa halagang 4K. And this one right here is the newer version. This is the Vivo Y04. Eto guys, yung pinakabagong murang smartphone ng Vivo ngayon. And titingnan natin kung okay nga ba talaga siya. Unang-una, meron na siyang 5-star na drop resistance. Tapos, eto yung kanyang normal na flashlight. And eto naman yung kanyang 10 times high intensity flashlight. Now, I hate to say this, but those are the key selling points of this phone. So, ano nga ba to? Bakit to sold out? Vivo, anong ginawa nyo? Nakita ko to sa Shopee guys, and 2.5K sold siya. And as of now, sold out etong phone ito. So ano nga ba talagang meron dito? Maganda ba talaga to? Well, pag-uusapan natin yan lahat ngayon dahil nga magkaroon ng full review and we will start in 3, 2, 1. Let's go! Hey, what's up guys? I'm JP and this is JD TV. First of all, pagdating sa kanyang presyo, meron itong dalawang variant which is 364 and 4128. Yung nandito sa atin ngayon guys is yung 4128 which costs 5,299 dati. Pero ginamitan ko siya ng voucher and nakuha ko siya around 4,800. Now, pag-usapan naman natin yung mismong smartphone. So, as you can see guys, meron tayong kulay na gold dito. Pero meron ka pa iba't ibang kulay which is yung violet and green. Napakaganda na kanyang design. Kaso nga lang, the only downside with this one is that glossy po siya. Kaya naman, kapitin siya ng mga fingerprints and smudges. So, in short, medyo dumihin siya. Buti lang, out of the box, meron na tayong kasamang case. Also, unlike the other phones at this price point, meron din po siyang kasamang charging adapter, which is 15 watts. Basically, yun na naman yung laman ng kanyang box. Now, at the back, makikita natin na meron siyang 2 cameras and yung kanyang ultra flashlight. Meron din tayong standard flashlight dito sa kanyang gilid and Vivo logo naman dito sa kanyang ibaba. Pagdating sa buttons and ports, dito sa bottom nakalagay yung kanyang microphone, Type-C port, and 3.5mm port. Dito naman sa right side, nakalagay yung kanyang photo markers and yung kanyang fingerprint scanner / power button. Dito naman sa kanyang left side, nakalagay yung kanyang SIM card tray na nagsusupport ng 2 SIM card plus 1 SD card. And lastly, dito sa itaas guys, nakalagay yung kanyang speaker grills which is 1 speaker lang po siya. Para saan, medyo weird dahil nga, of course, dito na tayo nasanay. Mas pinili na lang ilagay dito sa top part. Oh, by the way, this phone supports up to 200% na volume boost. So kapag kinulangan ka sa 100%, pwede mo siyang i-up ng up 200%. Pero para sa akin, kulang pa rin yon. Mas maganda sana kung i-up 10 yung mismong speakers talaga, 'di ba? Isa lang 'to eh. Dapat dalawa. Pero yun nga, hindi na tayo masyadong magreklamo dahil nga hindi naman talaga itong mamahaling smartphone. Pero so far, pagdating dito sa yung build quality, napakaganda niya. Parang ayaw niya siyang ibalibag. Pero dahil nga 5-star drop resistant na to, pwede siyang i-drop or ibalibag. Kapag meron kayong mga anak, kapag meron kayong mga mainitin yung ulo, tapos palaging tinatapon yung smartphone, pwede na. Hindi na to masisira kaagad. Pero, note, masisira pa din. You have to take care also dahil nga electronic device to. Siyempre, meron talagang masisira dyan. Ang kinagandahan lang is that mas tough or mas matibay yung kanyang pagkakagawa. Now, kapag kayo naman ay mahilig lumabas kahit umuulan or gumamit ng smartphone habang naglalaba, well, definitely okay pa rin to dahil nga meron siyang IP54 water and dust resistant. So, ano nga ba yun? Anong pinagkaiba nun sa iba? Well, yung ibang merong IP68, waterproof na po yun. Pwede na yung ilubog, pwede na kayo mag-capture underwater gamit yung mga po na yun. IP68, IP69. Pero etong IP64, pwede lang to sa mga water splashes. Like yung mga talsik lang ng tubig, yung hindi talaga ilulubog. Ganun lang yun. Simple lang. So far, design-wise, subjective para naman to. Merong mga taong ayaw nito, meron ding mga taong gustong-gusto to. Kaya naman, that explains the 2.5K sold sa kanilang Shopee and currently sold out siya. Maraming tao ang gusto ng ganitong klaseng design guys. So, para sa akin, okay na siya pagdating sa kanyang build and design. Now, let's talk about the display of this phone. So, as you can see, napakaganda na ng kanyang display. Except na lang, hindi pa po siya punch hole. And pagdating sa kanyang specs, ito ay meron ng 6.74-inch IPS LCD display with 720p HD+ resolution and 90 Hz refresh rate. Pagdating sa brightness naman, meron siyang 570 nits. Habang naka-high brightness mode, kaya naman, pwede na rin to para sa mga outdoor user. O di ka naman yung mga rider or palaging nasa labas. Makikita mo na yung display nitong phone na to. Just look at that, di ba?
ang bright niya. The bezel at the bottom is medyo makapal, and also even pagdating sa top and pagdating sa mga side guys, meron talaga siya mga bezel. So expected naman to dahil nga sa 5K na presyo. Hindi naman talaga usually ginagawa yung edge to edge na display dahil nga mahal din yun. And so far, habang ginagamit ko to, smooth na rin siya. Dahil nga again, meron na siyang 90 years refresh rate. So habang nag-scroll kayo o nagsaswipe-swipe sa inyong mga SOCMED like Facebook, TikTok, YouTube, hindi na madedelay or maglalag or parang nabe-behind sa inyong mga swipe etong phone na to dahil nga mabilis na siya. So far, overall, okay na yung display netong phone na to. Hindi naka-indicate kung anong protection yung ginamit nila dito, pero I think dahil nga 5-star drop resistant na siya, medyo tough na din yung protection na nandito sa kanyang display. Dahil nga hindi naman pwedeng drop resistant tapos palaging nasa likod, di ba? Kailangan matibay din yung kanyang display. So try natin. Parang nasira na yung lamesa ko, kakadrop Pero yun na nga, okay pa rin naman. Eto si Vivo Y04. Okay na rin siya for its price, I think. Now, let's talk about the performance of this phone. So, unang-una guys, ito ay hindi naka-latest na Android 15. Ito ay meron lamang Android 14 with PanTouch 14 naman para sa kanyang UI. Pagdating sa niyang processor, meron itong Unisoc T7225 with octa-core CPU up to 2 GHz and Mali G52 MP1 naman pagdating sa kanyang GPU. And, tinest ko ito sa Antutu benchmark and nakakuha na siya ng 249,000. So far, okay na rin to dahil nga halos kasing parehas lang niya ng performance yung MediaTek Helio G81 Ultra. And so far, smooth na to para sa mga daily tasks like yung mga text, tawag, SOCMED, ganun, okay na to. Pero sa gaming naman, as you can see dito sa Mobile Legends, okay lang siya. Hindi siya malag, hindi rin siya napaka-smooth or wala talagang problema. Pero I think playable na itong Mobile Legends para sa mga casual user dyan. Pero sa mga gamer naman, like yung mga hardcore gamer talaga dito sa Mobile Legends and Call of Duty, hindi ko mararecommend etong phone na to. Dahil nga hindi naman talaga to made for gaming. Napakamura lang to para maging made for gaming guys. And also, in short, hindi talaga siya nag-focus into gaming. So if you play Mobile Legends and Call of Duty casually, magiging okay ka na dito kay Vivo Y04. Pero kapag hardcore gamer ka talaga, gaming all day, well definitely hindi ko mararecommend etong Vivo Y04 para sa inyo. Ngayon, smooth pa to, pero in the long run, we don't know. Hindi pa subok etong processor na to, and also medyo mahina talaga to guys. Now again, para sa mga daily tasks, okay na to. It's 4GB of RAM that is expandable up to 8GB. Okay na to guys. Pwede na kayo mag-multitask dito, gumawa ng assignment, manood ng mga videos, scroll sa inyong mga TikTok, Facebook. Pwede na etong si Vivo Y04 para sa inyo. Now, let's talk about the battery of this phone. So, eto guys, ay meron ng 5,500 mAh na battery with 15 watts of fast charging. Well, hindi naman talaga yung fast, pero titled fast charging. Pagdating sa paggamit itong phone na to, aabot ka talaga ng up to 3 days kapag hindi ka naman talaga gumagamit masyado. Like yung tipid sa battery, hindi nagde-data, text and call lang, ganun. Makunat talaga ang battery na to dahil nga hindi naman talaga battery consuming yung kanyang processor, hindi rin battery consuming yung kanyang display. So para sa akin, okay na to kung gusto mo na isang makunat na battery sa isang smartphone. But the only downside is that yung kanyang charging is medyo mahina. Using the 15 watts, ma-charge mo itong phone ito from 0 to 100% in 2 hours and 20 minutes. So, medyo matagal yun. Now, mas better na to, of course, sa mga smartphone na meron lamang 10 watts. Pero, para sa akin, sana ginawa na lang nilang 25 watts and okay na sana yun. Pero, so far, the battery of this phone is still part of the pros dahil nga, ang laki niya and, in short, napakatagal niyang malubat. Now, let's talk about the camera of this phone. So, sa unang tingin, akalain mo talaga na isa siyang iPhone 16, di ba? 2 cameras. Pero pagdating sa specs, guys, medyo ito ay merong 13MP main camera with 0.08 MP auxiliary lens. Dito naman sa selfie, meron tayong 5MP na selfie camera. Na meron akong try na smartphone na meron mga malilit na megapixels pero napakaganda na kuha. But this is not part of that. Dahil nga guys, kung makikita naman ninyo, parang hindi high quality na mga photos na nakuha dito. Hindi siya masyadong sharp, hindi siya okay pagdating sa kanyang color production. And yung mga photos talaga for me is that parang cartoon-ish. So basically, kung gusto mo na isang sharp, crisp, or high quality na camera, hindi mo yan mahanap dito kay Vivo
Y04. Now, as far as I can remember, yung Vivo Y03 dati is napaka-goods pagdating sa camera, guys. Pero, etong Vivo Y04, I can say that this is not good. And siguro, decent lang siya. Medyo biased talaga siguro ako dahil nga meron naman na review na napakaganda. Kaya siguro, comment na lang below kung ano sa tingin nyo. Kung maganda nga ba talaga yung mga result niya, or kung okay or decent lang siya. But for me, after trying this one, medyo Now, sa video quality naman, etong Porto merong 1080p at 30fps, both main camera and selfie camera. And ngayon, try. So, eto guys, yung video quality using the Vivo Y04 back camera, 1080p at 30fps. So, ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. Now, try naman natin yung kanyang selfie. Now, eto naman guys, yung selfie video camera ng Vivo Y04. I think okay lang siya. Comment down below. Now, para sa akin, okay lang naman yung kanyang quality dito sa kanyang video. Pero medyo kulang receive niya ng light. Kaya naman, napaka-dark ng ating mga photos and videos. Pero, yun na nga, 13MP lang naman siya. So, don't expect too much. Kapag nagbe-video naman kayo sa outdoor, ganito yung magiging result niya, okay lang. Dahil nga, kapag nasa outdoor kayo, sagana sa light, magiging okay na rin yung result using the Vivo Y04 pagdating sa video and photo result. Para sa akin, hindi siya recommended para sa mga indoor lighting, pero okay na okay siya pagdating sa outdoor or sunlight. Now, overall, marirecommend ko ba etong phone ito? Well, first of all, guys, depende na yon sa inyong mga pera. Kung meron pa yung pwedeng idagdag, better go for the Realme C75X, especially kung gusto mo na isang napakagandang camera, tapos pwede rin ibalibag. Now, kapag mas kulang naman yung budgetin nyo, pwede rin kayo dito sa Poco C71. I guess medyo mas maganda pa nga yung camera nito compare dito kay Vivo Y04. Panoorin nyo na lang yung mga review. So far, medyo nagiging overpriced na talaga si Vivo ngayon. And unlike the Vivo Y03 na talaga naman nirecommend ko dati, hindi ko na talaga masyadong ma-recommend etong si Vivo Y04. Even though sold out siya ngayon guys, huwag kayong magpadala. Maybe yung mga bumili nun is yung mga reseller o di ka naman yung mga distributor. Pero what I really think is that hindi masyadong sulit etong si Vivo Y04. The only good thing about this one is that pwede siyang mabalibag, meron siyang napaka-bright na flashlight, and okay lang din yung kanyang processor and display. Decent lang. But so far, nothing special talaga na nandito kay Vivo Y04. Pero, I guess, meron pa rin mga target market ito. Kaya naman, kung gusto mo yon, definitely just check the link down below. So, I guess, that's pretty much it for this video. I hope na nag-enjoy kayo. I'm JP and this is JD TV. And don't forget about our upcoming giveaway this June 15, 2025. Sayang naman. So, that's it. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.